Dalaygo ng Diyos. Dalaygo ng Diyos. Andam na ba ta maminaw sa pulong sa Diyos? Nagtuo ko, mao na atong gianhian. Kini ang usa igsoon nga dako nato nga kahimuan sa atong kagalingon. Gasa na pud nimo ni sa imong kagalingon o sa imong mga taong palibot nimo kini pagtubo diha ni Kristo. Umuisgot tag pagtubo diha ni Kristo igsoon, mao kini ang paghamtong, mao kini ang espirituhanong pagkahamtong nga mao ang pagkahamtong sa atong relasyon sa Dios o sa uban, nga mao ang tumong ang pagserbisyo. Di makakaserbisyo o dili ka hamtong. Kanang bata nga gamay, di pa ka maong mulakaw, masugo ba na nimo o dinagko nga trabaho? Wa gila ang trabaho anak, pagkaon ra gyud o pag atimanunon kaayo. Pero kung muhantong na, pwede na siya nimo masugo, di ba? So di kita ka serbisyo kung dili kita mahimo mo hamtong. Usa nga kay pag serbisyo man ni nato sa Ginoo, usa ang kinahanglan nato nga mo hamtong, mo mature. Kining spiritual maturity makaigsuonan na ay kapasidad gibutang kanato sa Dios nga makaabot kita sa labing katuyuan. Kung nahinumdom ta sa ilustrasyon mga kaigsuonan nga usa ka ulod, caterpillar nga nahimo siya nga alibangbang, dili lang kay ang iyang tuyo sa proseso nga mahimo siyang butterfly para lang sa gwapa tan-awon. Dili na mao. Ang ato spiritual maturity dili lang kay aron nga gwapa ta o gwapo tan-awon sa mga tao. Dili. Ang spiritual maturity igsoon dunay katuyuan. Sa diha mahimo na siyang butterfly, mahimo na siyang alibangbang, makaserve na siya sa purpose nga gibutang sa Dios kaniya. Called pollination. Sa inigtugpan niya sa bulan, magdala to og mga gamay nga mga powder sa iyang tiil, pollen, na mahimo kadtong mapailalom sa prosesos pollination o kadto igsoon makahimo sa seed development and fruit development sa usa ka tanom. Mauna ang labing katuyuan sa iyang transformation. Sa ato usab nga transformation makaigsuonan ingon nga Kristohanon, dunay hataas nga tawag sa Dios. O ang tawag sa Dios mauni ang iyang katuyuan. Ang pangutana mao, nabuhat na ba nimo o nagsugod ka na ba o buhat sa katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi? Hinumdumi makaigsuonan diya sa Proverbs 16:4 nga ingon nga the Lord has made everything for His purpose. Ang Ginoo naghimo og katuyuan sa tanan nga mga butang. Dunay katuyuan kay ang Dios makaigsuonan, Dios siya sa katuyuan. Kung bata ka pa, makaingon ka, Dios siya sa panalangin. Tinuod na igsuon, Dios siya sa panalangin, pero Dios usab siya sa katuyuan, kaluyo sa panalangin, dunay katuyuan. Amen? Ngayon kasi natin kalinaw, kalipay, kalikon sa imong kinabuhi, dunay katuyuan ang Dios niya na, nga mahimo kang panalangin usab sa uban. He's a God of purpose. He created you for a purpose. He planned for you for a purpose. He shaped you for a purpose. And He designed for you for a purpose. O kini nga purpose makaigsuonan mo ani siya o process aron nga mahimong ma-accomplish ang promise. Process brings the promise. To achieve this life purposes, God gives you the promise and the process to bring out the fulfillment. To achieve this life purpose, giginanglan nato nga moagian na makahibalo kita sa kasaad o sa proseso sa Dios para kini mabuhat. O kini nga process matawag nato makaigsuonan spiritual maturity. Dili ni siya diha dayon. Dunay proseso. Proseso mao ang sunod-sunod nga lakang nga buhaton aron makapot ang gitimuhang resulta. Makinaunsa nga aspeto sa kinabuhi, ma-construction, ma-edukasyon, sa science, always dunay process. O one of the process nga atong agian kining spiritual metamorphosis, means to change into completely different form or type. Proseso ni makaigsuonan din ni kansa ang mga magpag-o magtotoo
nga gibutangan sa iyang espiritu, mahimo mulugwa sa iyang gawas ang kausaban sa sugod sumala sa sugod sa pagkahangtong ni Kristo. Katong nakita nato magkaigsoon ng caterpillar. Kining caterpillar niagi siya o metamorphosis. Katong atong ilustrasyon nga gigamit ang caterpillar o butterfly. Naa na sa iyang sulod ang kapasidad nga mahimo siyang mausab. Gibutangan siya bag-ong espiritu, ang espiritu ni Kristo nga musa nga ang iyang itinguha na karon na usab lahi kaysa kaniadto tuang tuyo ni adto para siya mabag-o nga magtinguha siya nga katong naa sa sulod manglihok katong nga gahom para iyang hukason ang daan ng pagkatao. Kining metamorphosis ang buhaton sa ulod ani mo sulod siya sa usa ka kukon, aya pa siya mahimong butterfly. Muagi siya og proseso. Kining kukon mura na siya og gamay sulanan diin siya mabuot ito dili aron mahinog, mabuot aron mohamtong. Kaya dito gid niya ipalugwa ang tanan niyang mga himbes o tanan niyang mga panit o mugawas ang bag-ong porma nga dala na ang iyang mga pako. Tanan gid nila nga caterpillar muagi gyud sa kukon nga process. Sama si Kristohanon makaigsunan, all the things that we have go through usa na siya ka kukon para nga kining tanan mahimo kitang makatagamtam og tabag-o. O kining mao pagkabag-o mao ang kahangtong ug ang gitulo ni Kristo mao nga ang pagkahangtong musangko sa pagserbisyo. Amen. Paspas ra ko dili. Galisod mo gukod. Sige, apas lang kung dili gid mo kaya. Muna nga kaigsunan nga kining pagtubo nato makapabulahan sayunan ka kung usa ka caterpillar, magpabilin lang sa caterpillar, magsige lang sa kinaon hangtod nga mubukat sa maayo. Isa-isa nga mahimo labaw sa butterfly. While the butterfly flutters around the flowers, magkapakapa, maglupad-lupad siya dito, he serve a higher purpose. Ang kining caterpillar stage, consumerism na gid ang iya. Sige consume. While mahimo kang butterfly like a butterfly produces. Hinumduman na ito mag-eksunan na pagtubo o pagkahantong dili instant noodles. At dili das noodles. Dili instant. Dili ni diha-diha. It's not automatic. Dili ni siya ingon nga kalit-kalit na ni mahitabo nimo. Although doon ay mga panahon nga doon ay revival na mabuto talaksaon may tabo sa kinabuhi nga kalit lang. But during those times, way back before that, doon na proseso nga gibuhat sa isura, pulong nga gitanong sa imo, hangtod nga nakasugaman ka o mga lain-laing mga pagsulay, imo nadumduman, doon na daan nga proseso, o sa kalit lang, kausaban na itabo, maybe it's not just incremental, it's exponential. Kalit lang pag-ayo, kani palahubog ka, kalit lang pag-apunta, di na ganahan o red horse, di na kaganahan tandoy. That is, gitawag na itong exponential, spectacular, dramatic changes. But there are times gradual. Pero nga nung mangayo man gradual, kung makasingit pa ang yawa, ato ng pangayoon ang exponential changes. Anong kalit bitaw? Lord, usbalik kalit akong gibati. Mapirwisyo ko ani. Kaya oras nga mahukom ko, makapangaway magyod. Magkulatahan magin ako akong asawa, magkulatanan na ko na ako akong bana. It makes a lot of damage in your life. That's why God wants you to be changed. So ayaw kasuko sa pastor, kung magwali ta o kausaban, labi na lakpitan ang bisyo, tungod kay gusto, pag pinangga ka sa Ginoo, uot kaniyang badlungon o pantunon. Ang kining mong pagtungo pang kay gisuonan, kinahanglan ni desisyon nga mo yung kausa ni mga lawa. Mabuhian na gid ko ni sugdan ako karon. Usa ni mga lawa, magsugod ko karon. Desisyon. Kung walay makadesisyon para sa imuha. Bisan pag ila kawali mo madunggan, magpabilin ka lang yapon sa imong kahimtang. Kung di ka mo desisyon sa sinugdanan, sugod karon. Tanan mo ingon, sugod karon. Unsa man?
Sugod karon ako na ning pospon. Kung naatay kinaya sa puton, himalikas, bisyoso, sa puton, sugod karon. Tinuha, paggawas kuman nimo ani. Sugod karon ako na ning siyang biyaan. Amen. Anda pa ka magpakitabang sa Ginoo, di kinatuli makuha kung ba'y Ginoo. Usagan niya nagputang na siya, pulong sa atong sulod. Pero usahay lagi atong kasing-kasing, kubol pa man sa bantokon. Usahay batuon pas pinagabatuon. Tunokon pas tanang tunokon nga atong kasing-kasing mas damatangnan, usahay di mo turok mo tubo. Pangayoon hawanan. Amen. Nagsugilon sa Ginoong Hesus ni mga sambingay upat ka kasing-kasing, pero wa magpasabot nga kung kana o ikaw dila na lang po kay kuhaton. Panalita nakapalit ka kuma barato ra, buy one take one. Farm nga buy one take one. Pero ang problema, hilabihan ka batuon. Imo ba na pasagdan? If you want to produce, imo paningkamutan. Imo hawanan. Nakapalit ka tingali o barato kayo nga farm lot. Unya kining bulong sirion, kugonon. Kanang grabe yung kabugangan. Imo ba na siyang pasagdan? Dili igsoon. Imo nang hawanan. Walay tao mo tanong, kundi po ni hawanan. Hawanan na to atong gugaliyon para na sa diyang muturok ang pulong sa Dios tunay kausaban. Ang pulong sa Dios dili mo resulta kausaban kung dili nato po hukason, biyaan, wadon ang mga bisan unsang butang makababag sa pagtubo sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Kinahanglan Diyo tinghaon. Tinghaon Diyo. Oh, ayaw kasuko sa magwali, kumuwali, balik-balik, kung pusabot, wala paging batang-tang, ano maging gawal? Ano balik-balik, pastor? Nagpahinumdom ng Ginoo nato, nga naapag yung tang-tangunon para kita mutubo. Amen? Para mutubo, mahimo, mapuslan sa kinerbisyo. Mapuslan man ni mo sundalo palahubo, kung yung pag-abot sa gira, kaswaltira siya. Siya ang tabangon kay nga naman, di man kapokus. Ang pagpangalagan, magigsunan, kinahanglan na to, nga makapokus, mutubo kita. Kining pagtubo, raba, dili po di ingon nga, basta-basta ran mo abot. Kusa lang dumating, nga pangayoon na nimo. You must act now with determination to grow. Determination to grow, mutubo, naging ko, mutubo. 30 anyos, 20 anyos, 15 anyos, 15 years, mahurag yapong bisyuha, wala yapong magputang-tang, mahurag yapong bapa, yapong ratatat lang yapong garabuntag, may rabag di mamalikas, puntanan rabang panakot na. Waka pulin ang imong bapa, waka pulin ang imong batasan, bahala ka. Basta dahil ang pagtubo, tinuyuan din eh. Dili lang may ingon nga, buabot lang. Tuyuon yun. Hilong na malagi mo. Ha? Paano mag-ingon nga na kapag wala na ko yung mga imperfections. Pero ano yung kamot ko? Ano yung kamot ko sa sunod? Sunod pantayan na ko na. It is intentional. Intentional in our devotional life. Devotional. Intentional in our spiritual life with God sa atong pag-iguban kaniya. Intentional in our communal way of life. Sa atong pag-iguban, intentional. Dapat tuyuon din mo, magpabilin pagkapagkahuman. Kaya ang kining pagtubo makaigsunan, it takes a communal way of life. Communal, kanang kay community. Kisa may mo ampo ni mo, katong mga kauban ni mo sa opisina, mga delivers, nga di pa man to gani kabaluma. Kung saan pag-ampo, dinigil kas mga Kristohanon, kay kabalo na ni magampo. Bahala doon na siya, adi ko diha kay ining mga dana, kay mga apat sa ilang mga kakanaway na lang ta, mga kuko na lang ino nabantayan. Wa ka makakuha sa katuyuan, makaigsuunan, kinahanglan nga intentional ang atong pagkikauban. Kaya usa ka process makaigsuunan nga atong pagdian. Usa ka process gawa sa metamorphosis, symbiosis. Nani sa science. Ang symbiotic relationship, not parasitic. Ngayon ko bang Kristohanon nga gusto sila relationship pero parasitic. Anong ko pasabot, murag mga limatok na kung gikinahanglan anak na sila mudool o panahon nga magkauban aron mo tubo. By the way, what is symbiosis? Symbiosis is in terms of relationship, symbiotic relationship.
Symbiosis is a beneficial relationship or association between people, or symbiosis, mutualism, cooperation, interdependence. Kinisayon, usa kini makapagulahan, dunay benepisyo nga relasyon, kay kung one-way street lang itaw ang kuan, one-way street lang ikaw na pirmi sakton, niya dili ka musabot sa pulong, magkaigsuunan, dili kita motubo. Kinahanglan gid ang ingon dito ang Bible sa diyan nagsulat sa Apostol Pablo, pag binasigay kamo sa usag-usa, pag ampuay kamo sa usag-usa, pag badlungay kamo sa usag-usa, naagi usag-usa. That is mutualism, symbiosis. Walay nitubo sa iyang espirituhanon nga pagtubo nga mura o kining siya lang lone ranger lang, ikinahanglan na to. So I would like to encourage you after sa fellowship, dili man kung dili ka makapugson na mo sergyo. At least nga naa ka, makaampo ka, maampuan po ka. Kaya mga kaigsunan, kanang pag-ampo ba, dako nagikaayo na siya ng kahimuan. Perting dako ang kahimuan. Di na mapalit sa butika, parmasya, hardware. Walay mo ingon nga papalitan kung pag-ampo diha di ni mo na mabayaran. Pero di po na ingon nga way hinungdan. We need symbiosis aron mo grow. We need each other. We will need to encourage and pray one another. We need to rebuke one another, correct one another kung kinahanglan. We need to help one another. Kung gusto nga mahimo lang siya nga siya tabangan, dili siya motabang sa uban. Mo na symbiosis. And it takes spiritual discipline. Kaya ang Holy Spirit will provide you the desire, but we take to discipline, we need to discipline ourselves. We make decision, choose to pray, choose to read the Bible, choose to obey the Word, choose to humble before God. Required na nato magkaigsuunan sa music team. Nga dili lang basta-basta nga music team. Kinahanglan music team nga kabalo nga mo ampo, kabalo nga mo basa na sila devotional nga material nga atong gihatag. Tungod kay igsuon, kung dili pareho ang atong tubo, ang mahitabo, mga kaigsunan, yagaw ang resulta. Magkayagaw pa mga kanindungan o hamtong na, labaw na o dili yun. Mga bataot, pagikayo, mga mugpo, pagikayo, mga panabot, kalibutanon, espirituhanon, kristuhanon, nagsambog ang utok, lisod kaayo mga kaigsunan. Usa kita mismo mag-initiate nga intentional, bansayon ang kaugalingon sa Diyos ng pagkinabuhi. Kanang training ourselves for godliness. Muna sugo sa Ginoo, muna sugo sa Dios. It's a command. Now we have to train ourselves, train to be patient, train to be forgiving, train to be loving, train to help one another. Mo train na dili ta nga kita ra gyud bitang murag kita ra gyud ang matuman, kung dili nga ni matuman gubot yung kalibutan. May mga asawa nga ingana ang kinaya. Tumanon gyud mo. Kay kung dili tumanon, mag-away man gyud. Munang ka na mga bana, magpa-under na lang. Munang dunay nakita na ako, nga meaning ko sa asawa, ayaw supaka, aron way away. Di mo muna yung nagtabo na noon. Ayaw supaka, aron way away. Dili man ingana ang giingon sa Bible. Kalibutanon man ang prinsipyo. Ang prinsipyo sa Bible, wives, submit to your husband. If your family and if your kining marriage, wala ka ni submission sa asawa, I tell you, wag yung tinuong kauswagan anak nga pamilya o kaminyo. Wag yung under man kami. Wag ko mag-ingon nga ang mga bana diktador. Pero ang pasabot pa kaigsunan, kabalo nga mo paubos o musubitan. Mo patuo o kung buyagon. Amen. Wala naman nanginigong. Mga bana, amen. Ayaw kadlo. Amen, mga bana. Amen. Pag ulit sa balay, basig mo ingon mo, kadungog ka, suwali pastor. Ako gimatuman. O sa ingon, o sa ingon? Si pastor nag-ingon. Ako gimatuman. Adlog yapon. Adlog ang leon sa trino. We must obey His command. We must train ourselves for godliness. Discipline. Laing version. Exercise yourself toward godliness. Intentional na.
Kung gusto ka mudako ang imong abs, mudako ang imong muscles, intentional mo gamit kag mga training equipment. Sa spiritual, ang training equipment dato ang Word of God. Tanawa gani ang tuyo sa Word of God sa 2 Timothy 3:16. Ang tibuok kasulatan uban gihatag uban sa lamdag sa Dios o mapuslanon kini sa pagtudlo uban sa pagpadlong, pagtul-id ug sa pagpansay sa pagkamatarong, training in righteousness. Muna tuyo sa pulong sa Ginoo, training in righteousness. Matudloan kita kung saan ang matarong nga pagkinabuhi aron kita nga mahimong motubo. Okay, tagaan ta mag-example. Sa Bible, ilahado na kaini nga tao, si David. Si David, mga kaigsuonan, nagsuwat sa pinakamubo na chapter sa Bible. Do you know the shortest chapter in the Bible sa Book of Psalm? Unsa man ang pinakamubo? Sa Psalm 131. Sa Psalm 131, yun siya, Lord, I don't feel proud. I don't see myself as better than others. I'm not thinking about doing great things or reaching impossible goals. No, right now I am calm and quiet like a child after nursing and content with its mother. Israel, trust in the Lord, trust in Him now and forever. Binisan ko na to. Kining kinaiya ni David, isang hari na siya, naagib niya makaigsuunan, sa iyo ba siya asa sa nagsugod? From a shepherd, mahimong king. Okay? Ingon sa diya sa Psalm 131, yung sa, O Ginoo, wala ako magpagarbo. This is the marks of spiritual maturity ni David. Wala ako magpasigarbo, wala ako magmapahimitason. At makita magkaigsunan na kinaiya ni David, wala siya magpangaytason o magpagagarbo. So walay pride sa iya. Italikuran na niya pagkagarbohon. No? Iya alang ang usa ka hangtong nga Kristiyanon dili yun garbuso. Dili siya full of pride. Because why? God hates pride. Gigabungtan sa Dios ang garbo. Na ay mga Kristiyanon nga kusog kay magpasikat sa ilang kinabuhi o gaduda ko ang ilang spiritualidad, makita niyo mga kaigsuunan, bata pa gyud. Magpahambog og butang, magpahambog og achievement, magpahambog og bisag dili ila mo flex og mga achievement sa ilang parente, dili sila. Dili sila ganit mismo. Kusog o mo post dahil asa nga restaurant na ngaon, asa nga tourist spot gyatuan. Nawala sayo for the sake of memories. Pero for the sake na gani manghambog ta, mao na lang ituyo para masuya atong ex, masuya atong haters and bashers, that's wrong. Kaysa diha ka makita nila nga wa sila'y makitaan ug unsay nahitabo sa kinabuhi, they start thinking. Magsugod sila maproblemahan na unsa nga kaha sila. Ang hindi na rusison ay sulti tanan ang imo na ibatang sol. Unsay mga kalambuan nato sa construction. Tungod kay ngano kay igsoon, naay mga tao nga kini manghilabot kay hambugiro ani nila sila ray kamao. Tan-awa ganis construction. Magpasipsipay sa opisina, magpasipsipay kinsay kamao, si ma'am sa iyo man tong gibuhat ni kon ma'am nga entry sa unsa matong mga gibuhat ninyo sa. They are trying to put down others because they want to lift themselves up. Pasikat ba? Magpasikat. So kung dili ka andam anak nga environment, magka-compromise ka, pasikat po kadayo. Pero si David makaigsunan, bisan hari na siya in 2 Samuel 7, basahan na lang ninyo. Magtanaw lang kong mga pipila ka mga verses diya sa 2 Samuel 7:21. Ingon siya, you have brought about all this greatness. Yan mo na siya hari. Ipasikat na ko ni mo Lord, ipabanghi mo na mong batugan. To make your servant know it. Wa sa alibot, servant ragit siya. May mga tao, bisag unsa nga kadato, bisag unsa nga gid sila kabantugan, dako ranggo sa ilang mga opisina, pag-abot sa simbahan, they are willing to serve. Pag-abot sa community, sa mga magtotoo, they are willing to serve. Okay mo, doktor rin na siya, wala na siya. Doktor, humble kayo sa tanan. Wala ni David ang pagkahambog. Second verse,
Ingon siya sa second verse, wala ako mangandoy. This is another mark of maturity. Wala ka, kung spiritually mature ka, mudawat ka sa imong limitasyon. Ingon siya, wala ako mangandoy sa dako pinasahig nga mga butang nga dili ko masarangan. Nasabtan niya ang iyang limitasyon. Nasabtan niya asa ra sa kutob. Pero doon ay mga tao kung asa ra sa kutob, magpasikat yung pag-afford bisag dili, pugson yung pangutang bisag di nakabayad ang iyang banas sa iyang inutang. Pugson yun o kuhang motor nga mahalon palag magproblema way kaon way sudan. Ang importante na ay ikaplex sa Facebook. Ingon siya, hari na siya niya. Wala ako mangandoy sa dagko o pinasahi ng mga butang na dili ko masarangan. So magdadawat sa siyang kabalo sa siyang limitations. Ingon nga mature na ta, doon na tayo limitations. Kita maginikanan ang limitasyon na to, hindi kita kapugong sa itong mga anak. Pero kay gusto man kita magpakananay o magpakahiro, bisan ang sinina sa imong apo, imong butan, ang sinina sa ikaw pa'y magbuot nila. No. Wait. We have limitations. O ang atong pagka-astig karon dili na siya magpadayon kay doon na may limitasyon pag-abot na to sa katigulan. No and accept your limitations. Okay? Limitations about ourselves, intelligence, physical appearance, atong phenotype, ang among physical appearance, ang imong time. Kaya we are temporal. Temporary rin kita ni kalibutan. Ayaw pag-ingon nga di na ka matigulang o di na ka mamatay. Ayaw pa ba ka mo humble sa panahon nga hungitan na kaglinugaw sa imong mga haras-haras nga mga parinti. Ayaw pa abutan. Daghan kay maluoy nimo sa diyangwa na kay mahimo basta kay sa basko ka pa buutan ka. Igna imo tapan buutan ka. Di na mo manglingi lagi. Kamu na lang na ulaw. Ako na lang na ulaw. Utana. Okay, hindi nga. Di mo orbita. Kanong sa mo na ito magpabuutan-buutan? Ay, nagluya na kayo. Wala naging mulingi ni mong apuan. Pero na. Amen. Ayaw ingon nga. Ginikanan ko ako'y matungan. Akong ginagawa. Doon na tayo limitasyon. Amen. Doon na tayo. Tamo mga estudyante, ayaw na lang yun. Nga masabtan mo ang tanan nga topic. Kung di ka scholar, okay na lang 75. Pero scholar ka pa rin kamot. Hindi pwede. May scholar o 75 o 30. Okay? Respect your limitations. Doon na yung people na nakita ng video, luya kita sa academics. Pukson magiging niya mag-computer engineer. Kung na, video, makapada. Buang yung talian o dili na to. Kung atog yung pukson. Ang uban, ang limitasyon na to nga to sa uban. Limitasyon na to sa ginikanan. Kamu mga anak, maging mo kabuot sa inyong mga ginikanan. Kung mga ginikanan, dagko na po yung anak, lisod na po butan. Kung sa gamay, pagkinalandan sa'yo. Aron ma-influensyahan. Lahi ang dinalhan sa gamay pa o sa dagko na. Sa mga gagmay bata o sa mga sa mga minyo na, lahi na yun. Kung sa mga gagmay ba, murag daw imong hiktan. Murag hiktan nga baka. Pero dagko na ganun na sila. Imo na silang pasagdan sa ilang kaugalingon. Igo na lang kamutambag, di na ka makabuot. Wala kay limitasyon. Dawatan ko lang imong limitasyon. Ayaw pag-ingon nga, kontrolon na ko ang kalibutan. Pati ang adlaw, stop. Hindi na pwede. Natay limitasyon. Natay limitasyon yun. Namdi ka malipay ng kalibutan na kung di mo makontrola ang tanan. Mga pamilya, di na mo makontrol sila kung sa ilang mga reklamo nimo, kung sa ilang mga panaway nimo, di na ito na makontrol ang pamilya. We cannot control that. Relatives, friends, co-workers, mga kauban sa opisina. Okay? But if you're the boss, may naman, kaya maghatag man ikag nimo. Sugod ka ron, kinalang dapat ko ay mali. Galing lang din simbahan.
di makukatag nimo, wali rin yan. Maningkamot ang kita nga dili mali mag-igsunan. That's part of stewardship sa atong time. Kung valid ang reason, that's between you and God. Pero kung dili ka ni valid, mga kaigsunan, questionable ang imong maturity. Even, kusog ka mo hilak mo ampo. Kusog ka mo share sa Bible. Pero always na lang, murag alang nimo, mura o, mura ginahin mo. Madili na ako kakontrolan. Muna na kung ako nga pastor, kusog ko na diktador mo kontrol, dugay ra ni ginaupaw ni akong ulo. Okay. Silingan, dili ginani mo mapog nga. Mga silingan na itong mga lamion ng batasan. Diya pa iwat ang basurahan sa atong tumot. Di pagani manggawas ang garbage truck na sa atong tumot. At ano ba itong buwan ito na? Kung maganda ka kita, kinsay nagbuwan na. So kita na lang ko hipos o sige. Di ba? Kaysa magyaw-yaw ka o mamalikas. Number 3, kung spiritually mature ka, malinahon ka uban sa Diyos. Peaceful ka. Ingon ni David sa Psalm 131. Apa nagmalinahon og naghilom ako sama sa usa ka batang masuso nga anaa sa bugtong sa inahan. Ang akong kasing-kasing nagmalinahon. Kita mo anang bata. Oh, di na mabalaga og bayron ng kurinti og tubig. Kung basta kinahanglan sa siyang mama. Okay na. Ing anak unta nga kalinaw, kanang malinahon ka kanunay. Dili ka matugaw, dili gubot ang imong utok. O dili ka galburuto kuway kwarta. Kaya na uban mga tao nga, di yun malinahon. Di malinahon o may kwarta. Di malinahon o kuway kwarta. Labaw na. Di malinahon o may mudahe. Di malinahon o way mudahe. And daigol nga niya siya, mingon yaga-yaga o. Di ba na yung mga tao, imbis daigol niyo mo, pasalamatan. Lain ang ano ng interpretasyon. Yaga-yaga daw. Salamat kasi mong gidala. Yaga-yaga mo kay gamay ra akong dala ha. Ano na nga na, no? Amot, hindi na masakta na ito nga. Di na ito na makontrol, pero malinahon ka gyapon. Amen. Kamu mga anak, malinahon ba mo batasan sa inyong mama? Papa? Nadawat na ninyo? Mga na kinaiyahan sa spiritual maturity. Kamu nga maginikanan. Ha? Ganunay mo, morag mo. Gaalburuto na inyong dughan sa batasan. Kada buntag na lang, sige ka mga saba. Kano sa ka magmalinahon? Kaya spiritual maturity, malinahon din natin. Malinahon. Madlong, panagsa. Pero dili gani mo nga, pirmi na lang, mura o gisapot tungod sa mga dili niya mauyunan. Malinahon taas ang grades o gamay ang grades. Malinahon yan po. Okay na tayo. O kung sa isudan mo, ano na siya? Kung kamunggay nga binaskoy, okay na tayo. Ay, upang mga bata, dili malinahon kung binaskoy na ang sukarot. Kaya mangita yun, o longganisa. Malinahon, peaceful, contented, doon ay contentment. Number 4, kung spiritually mature ka, malinahon ka, masaligon o malaumon ka pirmi. Sa kung si may tabo, ingon sa verse 3, sa Psalm 131, O Israel, salig sa Ginoo, sukat karon o hangtod sa kantoran, pirmi na. Okay? Karon o hangtod sa hangtod, pirmi man na siya. Always, masaligon o malaumon ka pirmi. Wapay sweldo, malaumon ka gyapon. Ang sweldo lang itaan eh. Di pang mapot, di pang matapos ang tuig, naarga po sweldo. Labi ng mga trabante nga sa aran lang nga, ay na magkabalaga, ikaw katapusan rin sa kalibutan, ay pang sweldo. Bisan may trabaho o wala, masaligon. May income o wala, masaligon. May 4 wheels, 2 wheels, o no wheels, masaligon. Ano ukson manggid nato nga, maawat o baka parihas sa uban. Kung luharay ligid atong kaya, mauna na siya. Kung upat, dili po dahin, okay na na. Nga naman itupong mataan na nila nga, gusto yung hayin, pero nagkapulihan kada bulan sa bayronon. Mga kaigsunan, malinahon, masaligon ang gusto sa Diyos. Muna spiritual maturity. In sickness and in health. Isang nasakit na, malipayon. Kita na mo anang malipayon nga masakiton? Kana bang na-desisyonan na ginang, hindi ko magpadala aning sakita, malinaw ko sa taliwan sa kong sakit. Mabless ka mo at Diyos mga
nasakit sa ospital niya, sila kay mo dasig nimo kay malinaw. Nya moingon pagid ako na lang itong kiyas kinuha ko niya. Malinaw sila. Yung dili ka kadawat, dili ka malinaw. Kaya nga naman, nga nung mamatay man po daghan para wag ko gusto buhaton. Dili malinaw. Besan og nagpuyo og maayong balay, o rinentahan balay, ubusan lang nga balay, malinawon. Ang importante nga mo sa ligon og malinawon og bisan sa taliwala sa tanang sitwasyon, mo salig bisan unsay mohitabo. Amen. Mo na gusto sa Dios. Gusto sa Dios. Kung gusto mahimutang spiritually mature, wala nimo ang garbo. Mapainopsanon ka. Number 3, malinaw. Number 4, malaumon. Mo na sign sa spiritual maturity.